Iniwan ako ng asawa ko para sa kalaguyo niya. Pero nung malaman niyang nanalo ako sa loto, ay bigla siyang bumalik. Hi Kuya G, ako nga pala si Patrick. Isa akong mekaniko sa Cebu City. May 3 anak at asawa kong si Myrna. Dati maligayang namumuhay kami ng aking pamilya. Hindi man kami mayaman, ay masasabi kong mapalad ako na mabiyayaan ng mababait na mga anak at mabuting asawa. Ngunit hindi ko akalin na magbabago pala ang lahat. Nagsimula ang lahat ng ito noong maaksidente ako sa aking trabaho. Habang ako ay nagkukumpuni ako ng isang jeep dahil nga may sira ang alternator nito. Ako ay pumasok sa ilalim ng jeep para ito ay ayusin. Dalawa kami ng mga panahong iyon, kasama ko ang baguhang si Michael. Bago ako nagsimula ay sinabihan ko siyang lagyan ng harang ang mga gulong ng sasakyan dahil papasok ako sa ilalim. Noong kinukulikot ko na ang alternator, bigla na lang gumulong ang jeep at saktong tumama sa binti ko. Ayon pala ay nakalimutan niyang lagyan ng harang ang isang gulong nito. Dahil noong sinbihan ko siya na gawin iyon, ay hindi niya ako narinig kasi naka-headset niya at nananunood sa cellphone niya ng kung ano. Gustuhin ko mang magalit ay wala na akong magagawa. Isinugod ako sa malapit na ospital. Sabi ng doktor ay nabali ang isa kong buto at kailangang operahan ito. Wala akong insurance. Kuya G, kaya't nahihirapan talaga kaming mag-asawa na maghanap ng panggastos sa ospital. Binigyan naman ako ng kunting tulong ng amo ko, ngunit kulang pa rin kung saan-saan na kami nangutang. Kuya G, maging mga malalayo naming mga kamag-anak ay nilapitan na namin, ngunit kulang pa rin dahil 2 sa mga anak ko ay nag-aaral pa sa elementarya. 35 years old ako nung mangyari iyon, Kuya G. Hanggang dumating na nga ang araw ng operasyon. Noong dumating na ang doktor, nagsabi ako agad na wala kaming panggastos, Dok. Baka hindi ko na lang ito itutuloy dahil kulang ang pera namin. Mga 70,000 ang kulang, Kuya G. Ngunit sabi ng doktor, huwag kang mag-alala. May nagbayad na ng pang-opera mo. Ang hindi ko alam ay nakahiram pala ang asawa ko ng pera sa dati niyang kaklase na si Dodong, na pulis na masasabi kung matagal nang may gusto sa kanya. Wala pang asawa si Dodong, Kuya G. Aaminin kong hindi mainit ang dugo ko sa kanya, Kuya G. Kaya't sabi sa asawa ko na wag kang lumapit sa lalaking yon. Kahit hindi ako maoperanhan at maging lumpo. Hindi nakinig si Myrna, Kuya G. Palihim siyang nanghiram. Hindi ko talaga gusto si Dodong dahil kahit nakasal na kami ni Myrna, ay lapit pa rin siya ng lapit sa asawa ko. Minsan nga ay binibilhan niya ng mamahaling gamit ang mga anak ko. Parang ipinamumukha niyang hindi ko kayang bilhin ang mga nabibilki niya. At dapat siya na lang ang pinili ni Myrna. Hindi ko itinuloy ang operasyon, Kuya G. Kahit na hindi na magiging tuwid ang lakad, ay ayokong magkautang na loob sa kanya. Hanggang umuwi na lang ako sa bahay. Nahihirapan akong maglakad, Kuya G. Pero pinipilit ko pa ring magtrabaho kahit nakasaklay na ako. Dahil sa nangyari sa akin ay lagi na lang akong nagsisimba at bawat araw ay tumataya ako ng loto para kahit papano magkapag-asa. Alam kong malabo talagang manalo sa loto pero hindi pa rin ako tumitigil. May kapatid ng pala akong si Nancy na nakatira malapit sa simbahan. Minsan dumadaan ako sa boarding house niya pagkapos kong magsimba. Minsan din ay inaabutan niya ako ng pera para tuling na rin. Isa siyang promo sa mall, single pa rin siya. Sabi niya, sapat na raw na maging tita muna siya. Nagdaan ng ilang araw, nagtataka ako bakit laging maraming pagkain sa bahay namin at puno ang maliit naming ref, gayong kunti lang lagi ang naibibigay ko kay Myrna dahil hindi pa ako nag-recover ng buo sa aksidente. Wala rin namang trabaho ang asawa ko kaya't nagtataka ako. Isang gabi nang tulog na ang mga anak namin, nagtanong na ako kay Myrna. Sabi ko, mahal, bakit parang marami kang pera at laging puno ang ref natin? May bago ka ring mga damit at sapatos pati na rin ang mga anak natin. Hindi nagpaligoy-ligoy si Myrna sa sagot niya, Kuya G. Sabi niya na kahit di ko tinuloy ang operasyon ay di niya sinuli ang perang nahiram niya kay Dodong. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit, Kuya G. Tinaasan ko ng boses si Myrna, Kuya G. Umiyak siya at pasigaw ang sagot niya na anong magagawa ko? Wala akong ipapakain sa mga anak mo at pambayad sa mga bayarin tulad ng kuryente, tubig at upa sa bahay at mga utang natin. Gusto mo bang mamatay sa gutom ang mga anak mo at tumira tayo sa kalsada? Natahimik akong bigla, Kuya G. Hindi ko man lang naisip ang mga bagay na iyon. Bago ako nagalit, nanliit ako sa sarili ko. Parang pakiramdam ko na wala akong pakinabang at walang kwentang ama dahil sa nangyari.
Mula noon ay bigla nang nag-iba ang asawa ko. Palagi na siyang ginagabi kung umuwi at kung tinatanong ko naman siya. Sabi lang niya na andoon siya sa nanay niya o kaibigan niya. Habang tumatagal ay hindi na siya malambing sa akin at sa mga anak namin. Minsan, dumating nga siya ng lasing ang alam ko matagal na siyang hindi umiinom ng alak mula nang magkaanak kami. Inisip ko na lang na baka dahil ito sa problema naming mag-anak, kaya nililibang lang niya ang sarili niya. Alam kong babalik rin ang lahat sa dati. Hanggang sa isang gabi, Kuya G, talagang nagulantang lahat ng tao sa aming lugar. Dahil may biglang dumating na truck ng pulis at may 3 armadong pulis ang bumaba. Iniisip ko na baka may huhulihin malapit sa amin. Bigla na lang akong nanlamig nang makita ko si Dodong at Myrna na magkahawak kamay kasama ng 2 pang pulis. Hindi matalino, Kuya G, pero hindi rin naman ako tanga. Alam ko na kung anong ibig sabihin nito. Natulala lang ako at walang imik. Walang ni isang salita ang lumabas sa bibig ko. Ngunit biglang bumuhos ang aking luha na kahit anong gawin ko ay di ko mapigilan. Nag-iiyakan rin ang mga anak ko, alam kong may naiintindihan siya sa mga pangyayari. Pumunta pala sila sa aking upang formal na sabihin sa aking ang relasyon nila at nandito sila para kunin ang mga anak ko sa akin. Sabi pa ni Myrna na mas mapapabuti ang kalagayan ng mga anak namin kasama si Dodong. Kinausap ako ni Myrna sa loob ng bahay namin ng masinsinan. Sinabi niyang nagkamali siya sa pagpili sa akin. Iyong ang pinakamasakit na salita ang narinig ko mula sa bibig ng asawa ko, ang taong minahal ko ng buong puso sa buong buhay ko. Naging mas matigas na rin ang asal ni Myrna. Parang hindi na siya ang taong pinakasalan ko. Sabi pa niya na hindi lang ako ang mundo. Mas marami pa palang mga magagandang bagay sa labas ng aming pamilya at doon niya lang naranasan ang mga iyon. Hindi na rin daw niya natitikman ang kaligayan sa kama mula nang maaksidente ako. Pero kahit papano, Kuya G, ay nagpapasalamat ako at wala kahit isa sa mga anak ko ang sumama sa kanilang 2. Sabi rin ng asawa ko na maghahain siya ng legal separation at annulment pagkatapos, para akong basang sisiw na walang magawa, Kuya G. Hindi ko man lang maipaglaban ang karapatan ko. Gustuhin ko mang magsampa ng kaso. Ano naman ang gagawin ko pag nanalo ako sa korte? Babaliksin sa hirap. Maibibigay ko ba ang magandang buhay na hinahanap ng asawa ko? Kaya hindi na ako lumaban, Kuya G. Tawagin niyo man akong duwag. Pero inuuna ko ang kaligayan ng asawa ko kahit na masaktan ako. Nagdaan ang mga araw, lalong dumadalang na bisitahin ni Myrna ang mga anak namin. Noon ay araw-araw hanggang 1 beses isang linggo. At minsan may mga buwan na hindi talaga siya dumadalaw. Sabi lang niya sa mga anak namin na busy siya dahil sa nagsisimula raw sila ng negosyo ni Dodong at siya ang namamahala nito. Isa ito maliit na bar sa kabilang bayan. Hindi pa rin naman na ihahain ang annulment namin. Sabi niya na kailangan daw maghati kami sa bayarin nito. At yun na lang ang kulang. Pag nabayaran ko na ang kalahati, mga 100,000 pesos din daw ang sa akin. Ang sabi ko, wala akong pera kung gusto niyong magpakasal. Ni Dodong ikaw na magbayad lahat. Ngunit sabi niya sa akin na nakinabang naman daw ako sa pera ni Dodong. Noong bago pa ako maaksidente, pera ni Dodong ang pinapakain niya sa akin at mga anak ko at lahat ng gastusin sa bahay, pati na mautang namin. Hindi na ako pumalag at sinabi ko na lang na kung makakaghintay kayo, sisikapin kong mabayaran ang utang namin ng mga anak mo sa inyo. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagmemekaniko, pagsisimba at pagtaya sa loto araw-araw. Dahil sa nahihiran ako sa bahay, dahil ako lang ang nag-aalaga ng mga anak ko. Sa kabutihang palad ay tumira sa amin ang kapatid kong babae na si Nancy para kahit papano ay mga tumutulong sa gawaing bahay. Sabi rin niya na tayo na lang 2 ang natitrang magkapamilya. Kuya Patrick, kaya't handa akong tulungan ang nag-iisa kong kapatid. Dahil nga ay sa akin na nakatira ang kapatid ko, ay napalapit na rin ako sa matalik niyang kaibigan na si Olive. Magkatrabaho sila ni Nancy, halos araw-araw nga siyang andun sa amin. Aaminin ko na naging crush ko si Olive. 26 years old din siya, single. Maputi, mga 5'1" ang height. Napakabait ni Olive. Minsan nagdadala siya ng mga pasalubong para sa mga anak ko. Gustuhin ko mang manligaw kay Olive, pinigilan ko ang sarili ko dahil nahihirapan na nga akong buhayin ang mga anak ko. Paano ko pa maibibigay ang maginhawang buhay kay Olive? Kaya hanggang paghanga na lang siguro talaga ako. Lumipas ang 1 taon na ganito ang sitwasyon namin. Masaya naman. Hanggang isang araw mong umuwi ako. Nadatnan ko si Olive na nakaupo sa labas ng bahay namin. Sabi niya, asan daw ang mga bata at si Nancy? Galing akong talyer nun, Kuya G.
Sabi ko naman na sinama ni Nancy ang mga bata sa palengke ng mabilhan na rin ng gamit sa eskwela kapadating na ang pasukan. Darating di yun maya-maya at pinapasok ko muna si Olive doon sa loob ng bahay. Hindi ko inaasan nung tanungin ako ni Olive. Sabi niya, "Patrick, pangit ba ako?" Nagtaka ako sa tanong niya. Siyempre hindi niya alam na crush ko siya. Sabi ko, "Simong may sabi niyan sa'yo." "Ang ganda-ganda mo nga. Makinis at maputi pa. Walang magkakamaling mapagkamalan kang pangit." "Olive," sabi ko sa kanya. Bakit di mo ako nililigawan kung nagagandahan ka sa akin?" Hindi ko alam ang isasagot, Kuya G. Naghalong saya at pagkaduwag ang naramdaman ko sa mga oras na iyon. Hindi na ako nakapagpigil at sinabi ko sa Kaya ang totoo na gusto ko siya matagal na. At sinabi ko na rin sa kanya ang dahilan bakit hindi ako nanligaw. Sinabi ko rin sa kanya na baka ayaw mo ng lalaking meron ng anak 3 pa. Hindi ako makapaniwala sa sagot niya, Kuya G. Sabi niya na matagal na daw niya akong gusto din at napamahal na raw sa kanya ang mga anak ko. Doon nga nagsimula ang bago kong pag-ibig, Kuya G. Isang araw, Kuya G, dumating na rin ang araw na hindi ko inaasahan. Wala akong cellphone, Kuya G. Pero meron ang panganay ko dahil binigyan siya noon ni Dodong ng cellphone. Sabi niya sa akin, "Papa, nanalo ka ata sa loto." Sigaw niya habang hawak-hawak ang tiket na nabili ko nung umagang iyon. Natawa ako dahil inisip ko na binibiro lang ako ng anak ko. Sabi ko sa kanya na, "Anak, mas matatamaan ka pa ng kidlat kaysa manalo sa loto." At dagdag ko pa na, "Paano mo naman nalaman na nanalo ako?" Hindi ka naman nagpunta sa lotohan para tingnan ang resulta. Patawa kong sinabi sa kanya. Sabi niya dito sa cellphone pa, "Makikita mo ang resulta ng loto sa cellphone." Kuya G, sa totoo lang, hindi ko alam na makikita pala ang resulta ng loto sa cellphone. Wala nga ako kahit Facebook lang. Tiningnan ng kapatid ko ang resulta, Kuya G. Sabi nga niya, "Kuya, nanalo ka nga 45 million pesos." Natulala ako, Kuya G, noong ipinakita nila sa akin ang resulta sa cellphone. Hindi ako mapalagay kaya kahit gabi na pumunta ako sa lotohan para tingnan sa board, doon ang resulta. At yun nga, tumama ako. Kinaumagahan, Kuya G, kinausap ako ni Nancy niya sa akin na huwag kaming magsasalita muna na nanalo ako. Sabi niya sa akin na, "Kuya, pag ikaw ang kukuha ng napanalunan mo sa Maynila, alam mo naman siguro na kalahati niyan ay mapupunta sa dati mong asawa dahil hindi pa kayo tuluyang na-annul. Naisip ko, Kuya, na sasamahan kita sa Maynila sa ako ang mag-claim na nanalo para walang habol si Myrna. Okay ba sa'yo yon?" Tanong niya. Hindi ko naisip ang bagay na yon kasi nga medyo hindi ako nakatapos ng pag-aaral. 3rd year high school lang natapos ko. Pumayag naman ako sa mungkahi ni Nancy at yun nga nakuha na namin ang pera. Pero hindi kami nagpahalata sa mga kapitbahay namin. Para lang walang nangyari, ang tanging nakakaalam lang ay ako si Nancy. Si Olive, panganay kong anak at ang tindera sa lotohan. Nalaman kasi niya ito nung bumalik ako sa lotohan ng gabi na para kumpirmahin ang resulta. Hindi naman siya nag-ingay, kaya lang nakalimutan ko na magpinsan pala ang tinderang yon at si Myrna. At yun na nga, Kuya G. Ginulat kami ng dati kong asawa isa umaga. Nagtataka ako. Sa halos 1 taon niyang hindi nagpapakita sa amin, bigla na lang siyang bumalik. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong agad ako ng tanong niya. "Asan na ang pera ko?" Sambit ni Myrna. "Anong pera?" sagot ko. Sabi niya na wag na akong magsinungaling. Sinabi raw ng pinsan niya sa kanya na nanalo ako. At doon ko nga naalala yon na magpinsan sila. Hindi kasi sila close ng pinsan niyang iyon kaya nakalimutan ko. Naging matapang na ako, Kuya G. Sinagot ko siya na anong ginagawa. "Iniwan mo kami, di ba?" "Wala akong ibibigay sa'yo kahit piso." Sagot naman niya. "Ganun ba? Sige, maghintay ka at ipatatawag kita sa korte. Nakakalimutan mo na yata na asawa mo pa rin ako dahil di pa ta na-annul, haha." Patawang sabi niya bago umalis ng bahay. Doon ko lamang lubusang naintindihan ang ginawa ng kapatid kong si Nancy. Binayaran ko ang kulang sa annulment namin para maproseso na ito, Kuya G. 1 linggo ang nakalipas, dumating na nga ang inaasahan ko. Nakatanggap na akong ng liham mula sa korte galing sa asawa ko para daw kunin ang pera niya. Ang hindi niya alam ay wala siyang kukunin sa akin. Kasi kahit ako ang tumaya, wala namang nakakaalam na ang kapatid ko ang nag-claim na may-ari ng ticket at sa 3 bank account niya ito nakatago. Nakakatuwa ang pagdinig na yon, Kuya G. Kinuha ng abogado niya ang bank account ko para tingnan ang laman nitong pera. Pero nung malaman nila 3,000 lang ang laman nito, pinilit nila akong tanungin kung sa ibang account ko ba ito. Tinatago
Sako ko wala. Hindi ako nanalo. Kaya tumawag sila ng witness ang tindera ng lotohan ng pinsan niya. Kaya lang daw ito pumayag na maging witness ay para daw mabigyan siya ng 1 milyon. At yung sabi ng tindera na ako daw talaga ang nanalo. Sa bawat pag-ikot ng mga pangyayari, tila nagbubukas ng mga bagong pintuan ng buhay. Isang araw, sa harap ng mga abogado at sa ilalim ng mainit na araw, naglakas loob akong ipahayag ang katotohanan. Pinaharap ako roon at sinabihan na may nanalo sa loto sa aming lugar. Sabi ko, hindi ako ang nanalo, kundi ang kapatid kong si Nancy. Sa dami ng tanong, akin nang binuweltuhan ang kanilang mga paratang. Tuwanin pantamin na walang kasinungalingan sa aking sinasabi. Ngunit matapos ang unang hearing, hindi pa sila sumuko. Lumikas sila ng Maynila upang hanapin ang talaan ng mga nag-claim. Sa aking puso, nag-alala ako, ngunit mas minabuti kong ipakita ang katotohanan. Nagpakopya ako ng claim slip at ibinigay ito sa kanila. Dito natagpuan ang katotohanan. Si Nancy nga ang nag-claim ng premyo at siya ang tunay na nanalo. Dahil dito, naglaho ang kanilang mga akusasyon. At sa wakas, ang aking hawak na ebidensya ay naging liwanag. Sa kabila ng lahat ng ito, may lungkot na nakatago sa ilalim ng mga pangarap. Yang aking asawa, si Mayna, ay naiiyak. Tila nag-aalinlangan sa mga pangarap namin. Walang hiya ka, sabi niya. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, ang pagmamahal kong itinaguyod para sa kanya at sa aming mga anak ay hindi matatawaran. Sinasabi ko sa kanya, Mayna, minahal kita ng buong puso. Huwag sanang magbago ang isip mo dahil sa salapi. Ang mga salita ko ay nasa hangin. Umaasa na makarating ito sa kanyang puso. Kasunod ng lahat ng sigalot na yon, nagdesisyon kaming lumipat na lamang sa ibang lugar. Isang bagong simula ang naghihintay sa amin. Nakita kong may pag-asa sa likod ng bawat hakbang na ginagawa namin. Isang pangako, kapag natapos ang annulment, ipagpapatuloy namin ang pagbuo ng aming pamilya kasama si Olive. Ang pagsisimula ay tila mabigat, ngunit ang mga pangarap ko ay puno ng pag-asa at liwanag. Pity. Nais kong iparating na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, laging may puwang para sa pagmamahal at pagkakaisa. Sa mga hirap, huwag mawalan ng pag-asa. Para sa akin, walang katumbas ang halaga ng pagmamahalan ng pamilya. Maraming salamat, Patrick.